Paano ba gumagana yung staycation business? Kumbaga, paano ba siya nagra-run, okay, sa totoong buhay? Kasi madali lang pakinggan eh. Staycation business, staycation business, Airbnb business, paano ba to? Unang-una, kailangan mo muna ng property na kaya mo yung monthly at kaya ma-cover up yung monthly amortization based doon sa rate mo, sa daily rental rate mo para doon sa staycation business mo. So, bibigyan kita ng sample. For only 29,000 cash out only, so meron ka ng studio unit. 13 square meter. So, mas maganda, palagyan mo to ng gamit, pa-interior design mo. Mas maliit siya, mas konti yung gamit na pwede mong ipa-interior doon. Pwede mong palagay na value. Okay? Ang monthly, nasa 14,000 pesos per month. So, ibig sabihin, medyo affordable siya kapag ipapa-staycation business mo. Okay? Let's say, papaupahan mo yung unit mo ng 1,500 per night. So, times 30 days, let's say na fully book siya. So, meron kang 45,000 pesos per month. Fully book na yung pag-usapan natin. Okay? Kasi madali lang naman i-compute. For example, 1.5 per night times 20 days. Kung 20 days lang yung occupants mo dun sa unit mo, or kung 25 days, i-times lang natin siya ng 1.5 per night. Pero i-assume na natin na fully book. 45,000 pesos gross profit sa staycation business mo kasi 1,500 times 30 days less 14,000 pesos per month. So meron ka pang 31,000 pesos. So less pa natin dyan yung mga bills, etc. So meron ka pa rin net profit na 25,000 pesos per month. So paano nga ba ito gumagana? So for example, meron ka ng unit, pina-fully furnish mo na siya, pinaganda mo na siya, pinaayos mo na siya, nilagyan mo ng gamit. I-upload mo na to sa Airbnb app, i-register mo na to doon. So pwede ka rin mag-register sa booking.com or sa agoda.com. In that way, hindi lang isang application yung inaasahan mo. And ang kailangan mo lang naman dito ay isang caretaker. And sikat naman na to sa mga ganitong iba't ibang condominium na isang caretaker, minsan hawak niya 5, 10 unit. So ibig sabihin, yung caretaker, siya nang bahalang mag-alaga sa unit. I think ang cleaning fee nasa 300 pesos or 500 pesos per unit or per check-in. Upon check-in, check-out, si caretaker na po ang bahala dun sa client na mag-check-in or mag-check-out. Siyempre, upon check-in ng client or na mag-stay, kailangan magbayad muna siya ng 1,500. Pwedeng ibayad sa'yo na mag-stay or mag-check-in through GCash, through bank account mo. Much better na meron kang payment options na ganon kung saan direct na sa'yo yung payment. Kahit nasa abroad ka or nasa ibang lugar ka, makakapagbayad sa'yo yung guest mo. At ang bahala na mag-manage nito ay yung caretaker mo. Ganun lang kasimple. So follow me and message me kung interesado kayo mag-start ng staycation business nyo.